Breaking news! Yari na Kongreso na tameme sa matinding utos ni Cheese at Senado. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Butata po kay Cheese Escudero. Sabi ni Escudero, Ayun, butata. ang tagal niyo. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratales. Syempre, supportahan natin yan mga katunay. Pagpatuloy natin. Yan. Yung impeachment, December pa, di ba? May nag-file na impeachment. Oh. Inupuan ninyo yan ng ilang buwan. Natapos yung January, February na ngayon. Hindi nyo ipinasa sa Senado. Inupuan ng mga congressman Ngayon, magtatapos na yung session namin, gusto ninyo umaksyon kami dyan, oras lang bibigay nyo sa amin. Tapang ni Escudero, no? Oo, nadinig nga natin yun, no? Napakinggan at napanood natin na talagang sinagot ni Cheese yung ginagawang pagpapaspas, no? Ng mga pumirma doon sa impeachment ni VP Sara. Di ba para silang mga haragan na gusto talaga na ma-impeach si VP Sara. Halos nagmamadali sila, kala mo meron silang lakad. Di ba? Yung tipong, alam nyo palang may lakad kayo noon, bakit hindi nyo minadali? Di ba? Bakit kung kailan dulot na, saka kayo nagmamadali? Ngayon, napapirmahan nyo na. Dadalhin nyo ngayon sa Senado. Ang gusto nyong gawin ng Senado ngayon ay madaliin din nila. Parang inuutusan nyo yung Senado na talagang gawin nyo na yan. Huwag na kayong tatanga-tanga o tutulog-tulog sa pansitan. Impeach nyo na kung impeach nyo na. Sinabi dyan, no, sinabi, narinig natin kay Cheese na merong proseso yan. Merong prosesong pagdadaanan yan. No, hindi yung ihahain nyo tapos kakainin na lang. 'Di ba? Yung tipong kaluluto pa lang kakainin mo na agad. Ano yan? Hindi mo muna hihipan, hindi mo palalamigin. Baka mapaso ka lalo na kung mainit ang sabaw. 'Di ba? Kasi minamadali nyo 'Di ba? Ganyan parang inuutusan nyo yung Senado. O ayan sa mga senador. O kita nyo parang inuutusan nila kayo. O papayag ba kayo niyan? O 'di ba? Buong Pilipinas ang bumoboto sa inyo tapos ang uutusan lang kayo ng mga distrito ang bumoboto. Aba, mas mataas pa rin kayo diyan. Dami pa namin kinakailangan gawin dyan. Kinakailangan namin pag-aralan yung rules. Yes. Ano yung babaguhin, etc. etc. Tama nga naman. Bakit nyo mamadaliin yung Senado samantalang ang tagal ninyo yung inupuan? Actually, Kumbaga sila yung may lakad, 'di ba? Yung Kamara ang may lakad, sila yung mga pumirma. Dadamay nila yung Senado. 'Di ba? Nagmamadali sila sa lakad nila tapos naghahanap pa sila ng damay. hindi naman nila inupuan Gusto talaga nila impeach si VP Sara. Bakit nagmukhang inupuan lang nila? Kasi nag-rally yung Iglesia ni Cristo. Kasama tayo ron, di ba? May tama si Quezon Bakit nyo kami mamadaliin? Kabibigay nyo lang oras. Pero dun sa mga pumirma may nalaman tayo mga katunay. So hindi natin ma-play muna dito. Siguro sa susunod na reaksyon natin, doon natin ipadinig o i-play. May nalaman tayo kaya pala sila ng mga nagsipirma. No? Dahil merong matinding pasabog, no? May isang pumirma doon na nagsalita. Merong matinding pasabog siyang sinabi. Kung bakit nagpirmahan sila ng ganun, yung ura-urada, ang bilis-bilis nilang pumirma, di ba? Lang gusto nyo i-combine namin yung Senado as a impeachment court. Hindi ganun kadali yan. Dalawa, wala na silang session. Yung nangyayari raw kay Corona, nasimulan na. Tapos tinuloy na lang kahit recess. Yung kasing gusto sabihin nito nila Barry at ng mga nagmamadali. Kahit recess, pwede silang mag-convene kasi nasimulan. Alam niyo, nasimulan ito hindi pa po nila nasisimulan. Wala po silang pagsimula
Di ba? Napapaghalata naman kasi sila kung bakit gusto nilang madaliin. 'Di ba? Paulit-ulit nating pinag-uusapan. Talagang gusto nilang mawala si VP Sara dahil syempre alam nila na may posibilidad na tumakbo bilang presidente 'yan. Kapag tumakbo bilang presidente 'yan, alam naman nila kung ano yung magiging resulta. 'Di ba? Alam nila kung ganong kalakas 'yan. Kahit sabihin ng iba na sa Mindanao, mas maraming bumoto sa impeachment ni VP Sara. O edi wow. O di ba? Sige, pagbigyan na natin yung mga ganong klaseng opinion. No? Bakit kayo natatakot? Bakit sila natatakot kay VP Sara? Bakit nila inaapura yung impeachment? No? Kung talagang sa isip nila na mahina si VP Sara. O sa isip nila maraming nagagalit kay VP Sara. 'Di ba? Bakit sila nagmamadali? Bakit hindi nyo hayaang magtrabaho bilang Vice President si VP Sara? At kung sakaling tatakbo siyang presidente, bakit hindi nyo siya payagang tumakbo? Dahil 'di ba? Sa isip nyo naman, mahina siya. Oh, ibig sabihin kasi, kaya kayo nagkakaganyan, alam nyo sa mga sarili nyo na malakas ang isang Sara Duterte. Dahil hindi kayo magkakaganyan kung alam nyo na mahina siya. 'Di ba? Napakaraming ahensya ang tumatanggap ng confidential fund pero hindi nyo iniimbestigahan. No? Bago ang vice president, merong president na dapat din imbestigahan dahil meron din siyang confidential fund pero hindi nyo pinapakailaman. Si VP Sara lang ang tangi nyong pinapakailaman. At ang mga nakikialam kay VP Sara yung mga taong nakabangga niya. O nakabangga ng mga Duterte. 'Di ba? Pa naman nila nasisimulan at para mo masimulan yan, dapat nasa plenary. Eto natutuwa ako sa sinasabi ni Escudero. Dahil sinasabi niya, walang makakapagdikta sa amin. Talaga? Yes. May karanasan na kami sa'yo. Di ba? Pero sana nga, no, yung sinasabi ni Cheese, no, is talagang totoong maganda sana. 'Di ba? Sana maging transparent sila. Oras na ma-open yan sa Senado. Oras na magka-time sila. 'Di ba? May karanasan na kami sa'yo na nagbabago kayo Pero okay yan, yung sinasabi niya ngayon. Kaya lang, alam nyo, nakalimutan ko lang yung instance. Na ang mahirap kasi dyan, di ba mga katunay, kung sakaling ma-impeach si VP Sara, yung Senate President ba ang papalit bilang Vice President? Comment lang kayo mga katunay kung tama ang aking sapantaha. Ko sa kanya parang pinapakita niya na merong nangyari na yun Baka maalala ko habang nagdi-discussion tayo. Kayo din, baka maalala nyo rin. Biglang nagbago siya, di ba? Okay, dito muna tayo. Totoo yun. Wala kayong pakialam sa Senado. Kabibigay nyo lang. Biglang naging astig siya no? Biglang naging palaban. Gusto nyo mag-impeachment court sila? Ano kayo sinusuwerte? Kung ang HOR magre-recess, magbe-break sila, tapos gusto nyo mag-impeachment court yung Senado dahil nagbigay kayo? Tama yung paninindigan na yun. Tapos nag-cite pa. Marami pa silang pwedeng pag-uusapan. Rules. Re-reviewin pa nila yung mga rules. Kailangan talagang pag-aralan yan. Kasi impeachment court yan Ginagawa naman kasi nilang ano ba yun? Ano ba yung tawag na yung pinag-uusapan ngayon? Yung BICAM report? Yung tipong kahit walang pangalan, walang pirma lang ng pirma, yung tipong minamadali, pirmahan mo na yan! Yan ang problema naman kasi dyan sa Kongreso Laging gusto nyo madalian. O kaya sumasabit kayo. O sa BICAM, sumabit. O ngayon naman dyan sa pag-i-impeach kay VP Sara, sumasabit din kayo. Nagmamadali kayo. Naiinis kayo sa Senado. 'Di ba? Kasi nga, hindi nila pinagbigyan yung gusto ninyo. Sa June pa magkakaroon ng eleksyon. Ayaw nyo nun? Sa eleksyon tuloy. Sa June pa malalaman yung impeachment ni VP Sara kung ano yan. Ayaw nyo nun? 'Di ba? Malalaman nyo muna kung mananalo kayo sa May. 'Di ba? Kung mananalo kayo sa mga posisyon nyo. 'Di ba? Bago nyo malaman yung tungkol doon sa impeachment ni VP Sara. Parang sigurado naman kayo sa sarili nyo na kapag na-impeach ngayon si VP Sara, mananalo kayo sa susunod sa eleksyong darating. Sila ng mga briefing, etc. Pero hindi po magkukonvince sila until June 2.
sa plenary po. Mm. Okay, bilib na bilib tayo. Oh. Di ba? Ay isa pa sa ulit, marami talagang usapin. Marami silang pag-uusapan. No? Marami silang pag-uusapan pa. Bago yung actual. Okay. Problema ko sa'yo, Cheese. No? May instance na kasi na parang ang tapang mo. Oh. Pero pag yung amo mo, sinabihan ka, wala rin eh. Nawawala yung, yung tapang mo. Kumbaga, Sir Badong, malalaman natin yan, yung tapang ni Cheese na yan. Yung pagsasalita niya nung interview niya, yung sa kapihan sa Senado, 'di ba? Malalaman natin kung talagang paninindigan niya yung ginagawa niya. O kaya ngayon, 'di ba? Kasi nga minamadali sila, baka mamaya biglang magbago isip. O, hindi natin alam. O total break naman sila, 'di ba? Ewan natin. Bahala na. Nakalimutan ko yung instance, no? Alam ko meron talaga eh. Ito na lang. Hindi ito yun, pero maganda rin gawin halimbawa. Halimbawa, kayo sa Senado, tinanggal nyo yung akap. Bakit nagkaroon ng akap sa BICAM? At pinagmalaki nyo pa ni Grace po? Diba? Ano sagot nga ni Grace po? Bakit binalik nila akap? Kasi binigyan kayo ng pondo sa akap. Binigyan kayo, hinatian yung Senado. Iyon. Ayun yun eh. Kumbaga parang tagilid pa rin ngayon, no? Baka sakaling magkaroon na naman ng pabor sa kanila, biglang mawala yung paninindigan nilang ganyan. Jeep modernization, correct. Jeep modernization. Thank you very much, Old Smith. Ang tapang niya riyan. No? Sabi niya riyan sa jeepney modernization. Ang sabi ni Chis Escudero. Cultural. Kaya bumilib ako, tama yan kasi kultura natin yan, atin yung jeep eh. Oh. Di ba? Bakit yung babaguhin yung jeep dyan na na-identify yung Pilipinas? Talagang tapang eh. Nagsilita si BBM na itutuloy yung jeepney modernization, bigla siyang tumahimik. Yun yung problema Kumbaga ko sa... wala nang palag, no? Kumbaga parang ganito yan. Yung Kongreso nagsasalita ngayon kay Cheese. Parang tahimik pa yung taas. Diba? Si BBM tahimik pa. Paano kaya kung may magsalita? Ito natin malalaman na naman yan. Kung gaano talaga katapang. Siyempre, sino ba ang nagluklok dyan sa Senate President kay Cheese? Diba? O ano, diba? O, paano kaya kung bigyan ng pabor o mag-utos? Diba? Paano yun? Diba? Matanggihan mo kaya? Diba? Kaya diba ang hirap pa din? Sa'yo, Eso eh. Ang tapang mo, kaya tama. hindi nyo kami basta-basta mapapaniwala kasi kami nadala na eh. 'Di ba? Nadala na kami sa mga nangyari, nadala na kami doon sa mga binoto namin. 'Di ba? Tapos nadala na kami, 'di ba? Sa mga ginagawa ng nyo. Oh, tapos ngayon, paano nyo kami mapapaniwala sa ginagawa nyong mga acting diyan? 'Di ba? Parang nasisira na yung tiwala namin sa inyo. No? Tama ka. Sumang-ayon ako rin sa iyo sa jeepney modernization. Yes. Sumang-ayon ako sa sinabi mo na dapat wag galawin yung jeep kasi yan yung nag-identify sa atin eh. Pero isang salita lang ni BBM na tuloy yung modernization, bigla kang tumahimik. Biglang tumahimik. Okay yan, sinasabi mo June 2. Parang sa ano lang, no? Parang sa loto, no? Di ba? Yung tipong ang tapang-tapang sa una tapos nung nasa kalagitnaan na biglang tumahimik na wala na yung usapan. Di ba na wala na yung usapin na yun? Oh, naglaho na parang bula. Di ba? Paano kung madaliin ka ng mga amo mo? Yun lang. Yun ang problema doon. Yung madaliin siya. Di ba? Kapag may nadali siya, ano ba? Ganun pa rin ba magiging desisyon niya? Di ba? Kasi baka mamaya, madaliin ka ng amo mo. Tapos, hindi ka pumayag. Baka magaya ka kay Subiri. Di ba? Syempre, nandiyadyaan ka na papakawalan ba pa? Diyan mo malalaman kung talagang makabayan talaga. Kung talagang meron kayong fair. Diba? Kung talagang transparent talaga yan. Kasi alam naman natin, darating na yung eleksyon. Diba? Baka sakaling maupo yung mga may manalo sa mga Duterte, diba? Sa senatorial slate nila. Di paano yan? Mas lalong magkakahetot-hetot yung mga nag-aabante ng impeachment kay BP Sara. Kaya yun ang pinapaano nila
pine-prevent nila na wag mangyari. Kaya minamadali nila yan. Kasi kahit gano'n naman sila kadaming pumirma dyan, kung hindi naman mai-impeach ng Senado yan, baliwala rin. 'Di ba? Labas pa rin si VP Sara. Panalo pa rin. Problema sa iyo. Paano kung madaliin ka ng amo mo? Sabihin, i-convene nyo yung Senado at Oh, gusto namin yun na ang mag-trial hirap. na kagad. Oh, Huwag na nating hintayin yung bagong Senado. yes. Diyan makikita yung test mo. Oo. Yung test sa'yo. Doon talaga Kasi malalaman. nagmamadali itong mga congressman. Nagmamadali. Maganda yung sinasabi mo until nautusan ka ng tunay mong amo. Oo. Sana pareho kayo ng amo mo ngayon. Kinonsulta mo muna. Kasi sa jeepney modernization, napahiya ka dyan. Tuwan-tuwa pa naman ako. Yes! Sa wakas, meron din. Ako kasi yun yung paniniwala ko eh. Oo. Jeepney, kusa nyo na lang patay kung ayaw nila, di ba? Pero, uniqueness yan eh. Kumbaga mawawala na yung dating kinagawian natin sa jeep eh, no? Kumbaga gusto nang baguhin, mag-modern na. Okay. Yan yung problema. Kayo Kung- ba mga katunay, ano ba, pabor ba kayo sa jeepney modernization? No, napapalitan na yung mga dating jeepney natin, yung nakagawian nating mga Pinoy. Comment lang kayo sa comment box mga katunay ha. Kita nyo impeachment na pinag-uusapan natin ha. Mapapakomment ko pa kayo sa jeepney modernization. Hindi, gusto lang natin malaman kung talagang merong mga taong bayan na gusto talagang mabago yung mga jeepneys natin. kung gusto ng amo ni Kiss. Kasi kung siya lang ang masusunod, Ano ayaw ba yung niya. mga jeep na ipapalit? Mga di aircon? Siyempre, sayang naman yung mga date nila ni. Tandaan nyo, uy, extended si PNP Chief Marbil. Extended. Alam nyo na kung bakit. Oh. Wala namang ibig sabihin. Siyempre, patapusin muna eleksyon. Ganun lang po yun kay Noon. Masyado naman kayo. Okay, tignan ko lang ha. Baka meron pa akong kodigo dito na hindi natin Yes, nabasa. Sir Badong, sana all may Ito po. kodigo. Natutuwa po tayo. Nagpapasalamat po tayo sa mga congressman. Hindi pa lang namin maisa-isa, no? Wala pa ako listahan ng mga hindi pumirma. So, Yes. congratulations po. Alam ko po Ay, na sugal talaga. yan. Congratulations doon sa mga congressman na hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara. At isa doon ang congressman namin. Pero hindi ko na siya babanggitin, di nalaman nyo. 'Di ba? Kumbaga, doon ako lalong napabilib. No, doon ako napabilib ng congressman namin. Talagang alam ko na hindi na mawawala dito sa lugar namin yun. Hindi na matatalo yun. No, talaga naman kasing napakalakas ng congressman namin yun. 'Di ba? Kaya palakpakan. Ayan. Ginawa ninyo na hindi pagpirma. Baka kayo gipitin, hindi kayo mabigyan ng mga budget para sa Oo. election. Pero congratulations po, kahit paano. Yes. Ayan Yung nga yun eh. 'Di ba? Medyo talagang syempre, kapag hindi ka pumirma, baka isipin nila opposition ka. Kasi opposition ang tingin nila sa mga Duterte. 'Di ba? Pero yung mga hindi pumirma parang tinanggal na nila sa isip nila yon. Kung hindi nyo kami susuportahan sa aming mga budget, di bahala kayo, parang ganun eh. Pinaninindigan nila yung sarili nila. Yun ang mga congressman na talagang may paninindigan. Alam naman siguro nila sa mga sarili nila na walang ginagawang masama si VP Sara. 'Di ba? Kasi kita nyo naman yung mga hindi pumirma. Kasi kung talagang masama yan si VP Sara, kung talagang may ginagawang hindi maganda yan, magpipirmahan lahat yung mga yan. Pero bakit? Bakit nila ipagpapalit? 'Di ba? Yung pwedeng maging ano sa kanila, yung mga budget na yan. Baka syempre maapektuhan yan, 'di ba? Pero nagpatuloy pa rin sila na hindi na nila pipirmahan. Kaya nakakabilib yung ganun. Yun ang nagpapatunay nga na sinasabi ng iba, no, sa mga comments, sa mga posts, 'di ba? Pinopost yung mga mukha ng mga hindi pumirma. Mga nakalagay sa caption, eto yung mga congressman na hindi mo kampera. Oh, 'di ba? Ang sakit nun. Kung ikaw malalaman mo, ikaw pumirma ka tapos mababasa mo yung caption sa Facebook ng ganon, parang sinasabihan ka, ikaw mukha kang pera, di ba? O hindi sa akin ang gagaling yun ha. Maglakbay kayo sa mga Facebook, marami kayong makikitang ganon. Pala, binabati natin. Yung pala, hahabol ng pirma. Pero ito po ang mga nakakatawa. No? Ito, dito ako Yun ang masama, Sir Badong.
Yung tipong pinuri na natin tapos biglang makita natin humabol. Pero yung sa amin talaga, wala na yan. Hindi hahabol yan. Nakakatawa. Senate bets Camille Erwin did not sign Sara impeachment complaint. Bakit? Yung mga congressman, wala. Yan po yung pagkakaiba. No? Ito po, real talk tayo. Yan po yung pagkakaiba ng tumatakbong senador. Kasi alam nila pambuong Pilipinas eh. Oh. Alam nila malakas si VP Sara dito po Yes. sa Visayas at Mindanao. Yes. Tatakbo po silang senador. Ayan oh, sinasabi nga nung iba eh. Ang daming bumoto kay Sara Duterte sa impeachment sa Mindanao galing. Talaga lang ha. Kita nyo yung isang taga Davao, no? Yung taga Davao na congressman. O kita nyo nangyayari sa kanya ngayon. Binato ng tae yung bahay. Sinira yung mga tarpaulin nila, no? Pamilya nila na tumatakbo. 'Di ba? Winasak-wasak ng mga tao. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, si VP Sara ka-impeach. Gusto nyong pakita sa mga tao na masama si VP Sara sa harapan ng mga tao? Nakikita nyo naman yung reaksyon ng mga tao sa ginagawa ninyo. Hindi pa ba kayo kontento sa ganon? 'Di ba? Yung galit ng tao, lalo na siguro kapag talagang na-impeach si VP Sara. No? Paano kayo ngayon yan? Sasabihin lang ng mga taga Visayas at Mindanao, bakit kayo pumirma kay VP Sara na ma-impeach? Di ba? Kaya tingnan nyo po mga kapatid, tingnan nyo ha. Hindi pumirma si Camille. Congressman siya ngayon, Villar. tsaka si Erwin Tulfo. Batang-bata kayo ni Marcos. Bakit hindi kayo pumirma? Siyempre, alam naman kasi nila sa sarili nila na parang babangga sila sa pader. 'Di ba si Erwin Tulfo hindi pumirma kasi nga, 'di ba? O kahit nasabihin natin nasa kaha siya ni PBBM 'di ba? Siyempre, tumatakbo ka 'Di ba? Baka mamaya biglang lumagapak. Yun yung may mga utak no? Utak ang ginagamit. Di ba? Para hindi magalit sa inyo, utot nyo. Pati ba naman kami, huwag nyo pa rin iboto yung mga yan. Hindi lang po dyan Oo, nasusukat kumbaga ngayon, utak ang ginamit nila no? Ay, nako. yung ating mahuhula ka ba? Hindi po ako mahuhula. Baka naman isipin nyo, ha? Ay, hindi bumoto yan si boto na natin yan. Ako, ha? Basta ako, alam ko na kung sino mga iboboto ko. Yung alam kong makakatulong kay VP Sara, no? Yun ang iboboto ko at makakatulong sa ating lahat, mga katunay. Yun ang mga iboto yung senador. Hindi yung makakatulong sa kanila. Yan po nakalagay yung puta. Manghuhula. Balita yan, hindi sila pumirma. Anong mahuhula ka ba? Mukha ba akong manghula? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At ito po, at syempre natunghayan din pala natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.